Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin dalawang sama ng panahon. Siya dating bagyong Tino nga po ay ngayon nga po asahan na natin magla-landfall na po yan sa parte ng Vietnam. At iba yung pag-iingat nga po sa mga taga-Vietnam and yung mga kababayan natin na nasa parte ng Vietnam dahil mapaminsala nga po ito si bagyong Tino. Habang ito naman si posibleng Yuan ay asahan naman po natin na patuloy pong lumalaki. Kung makikita natin sa ating satellite image na yung kanyang sirkulasyon ay masyado na pong nabubuo at lumalaki po lalo. Asahan nga po natin ang kanyang pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po patuloy po itong lumalakas. At sa pinaka-latest nga po na inilabas ng bagong pag-asa DOST at ng European Center, sa bagong pag-asa DOST, stable pa rin yung magiging forecast track niya, pero sa ating European Center, bahagya nga pong bumaba pa itong forecast track ni posibleng Super Typhoon Yuan. Dito po mapapansin naman natin na umiiral pa rin yung northeast monsoon at yung shear line dito sa may Batanes at dito nga po sa may Cagayan Valley. Kaya asahan na nga po natin na mananatili maayos at maganda ang lagay ng ating panahon sa ngayon. Pero sa mga susunod na araw, expected nga po natin na magiging masungit na nga po ang lagay ng panahon. At yung sa laki nga po niya makikita natin yung diametro, Yung diametro po niyan ay posibleng umabot sa may parte ng Bicol region at malalakas na hangin posible po nating maranasan. Ito po yung forecast track na inilabas ng European Center. So expected na nga po natin, makikita nyo nga po yung Bicol region ay posibleng abutin na nung kanyang diametro at andito na rin nga po yung cone of uncertainty. So, expected natin na posible rin itong umabot hanggang sa storm wind signal number 3 or 4 kung sakali nga pong hindi magbabago yung direksyon ni posibleng bagyong Yuan. At dito naman po, mapapansin natin, abot din po yung parte ng Metro Manila ng cone of uncertainty. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan sa Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon. Dahil nga po sa lakas ni posibleng bagyong Yuan. So, ang entry point po niyan sa ngayon, ito nga po yung pinaka-entry point. Dahil ito naman po yung pinaka-request ng ating mga followers and subscriber na yung pinaka-sentro, kung saan po dadaan. Sa ngayon nga po, sa Dinapige, yung po niyan. Entry point, then dadaan po yan. Dito po makikita natin sa Minuri, sa Jones, sa Difan, Diadi, pagkatapos dediretso po yan dito sa may Payawan, Asipulo, and then pagkatapos po niyan dediretso po yan dito sa Tagudin. Kung mapapansin nyo, kanina po umaga, dito po yan sa may ibabaw ng Kandon, dadaan sa may parte pa ng Narbacan. Pero ngayon mas bumaba nga po yung sentro yan. So meaning to say, ibig sabihin po niyan ay posibleng lumakas yung northeast monsoon niyan sa mga panahon na yan. Kaya maghanda pa rin tayo dahil posible pa rin po magbago itong forecast track ng ating European Center. So possible nga po by November 9, dito na po yan. By November 9, ito mararamdaman na po yan dito sa may Catanduanes. Then pagdating po ng November 9 ng alas 2 ng hapon, ito po yung magiging possible scenario niya. Malalakas na ulan, mararanasan sa Caramoran at ganoon din po sa ilang bahagi pa ng Bicol region. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, magiging maulan din po sa ilang bahagi ng Metro Manila, Quezon, Infanta Quezon, Polillo Island. At yung lakas ng hangin ay posibleng maramdaman din po sa mga lugar na ito. Dito nga po makikita natin yung marami rin pong dalang ulan. Itong si posibleng Super Typhoon Yuan
At posible na naman itong magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan. At pagtama po niyan dito sa may parte ng Sierra Madre, ito po ay mababawasan ng lakas. Hihina nga po itong posibleng bagyong Yuan. From November 10, at dito naman po, makikita naman natin yung pinakadadaanan niya sa ngayon. At inuulit po natin, posible pa rin po magbago itong nakikita nating forecast track ni posibleng bagyong Yuan. Dahil nga po, malayo pa po ito, marami pang posibilidad na magbago. At yung kanyang hangin, ito nga po, kung makikita natin, posible po umabot ng hanggang 230 km per hours yung kanyang hangin. At by November 9, ng alas 2 ng hapon, dito sa may parte ng Virac, Catanduanes, ay posible nga may pagbugso rin po dyan na aabot na 102 km per hour. At dito naman sa ilang bahagi ng Bicol region, malakas din po ang hangin. At pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, so expected na nga po natin, ramdam na rin po yung malalakas na hangin dito sa may parte ng Aurora, na posible rin po umabot na ng 101 kilometers per hour hanggang sa 109. Malakas nga po yung hangin na dala-dala ni posibleng bagyong Yuan, dahil makikita nyo rin po, umaabot din po yan ng 251 kilometers per hour. Yan po yung kanyang lakas ng hangin na dapat natin paghandaan, dahil mapaminsala nga po talaga itong si bagyong Yuan. At pagdating naman po ng November 10 ng alas 12 ng madaling araw po yan, dito nga po ay abot na abot din po hanggang sa parte ng extreme northern Luzon yung lakas ng hangin. And even Metro Manila ay makakaranas nga po ng nasa 60 to 80 kilometers per hour yung kanyang pagbugso ng hangin. Kaya mag-iingat nga po yung ating mga kababayan dito dahil sa mapaminsalang bagyong Yuan. Ito po ay malakas, hindi po dapat pinagsasawalang bahala itong bagyo na ito. Dito naman po sa ating advanced weather forecast by November 7 hanggang November 8, possible pumasok na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng November 9, makikita naman po natin, abot po ang parte ng Bicol region. At pagdating naman po ng November 10, ito po buong araw ng November 10, dahil mabilis ang takbo nito, ay aabutin dadaanan niya po ng isang mabilis itong parte ng Aurora, at lalabas po yan dito sa may Ilocos Sur. Inuulit po natin magbabago pa rin po itong forecast track na ito, dahil malayo pa nga si posibleng bagyong Yuan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.